Teka muna mga kapatid, magnilay muna tayo. Alam mo ba na ang glass frog na matatagpuan sa Central at South America ay may balat na halos transparent? Kitang-kita mo ang tibok ng puso nila. Nabubuhay sila hindi sa pagtatago ng kahinaan, kundi sa pagiging lantad at totoo. Sa unang pagbasa, hinarap ni San Pablo ang nahahating Sanhedrin, ang mga Pariseo at Saduceo, at ginamit ang kanilang pagkakaiba para makaligtas. Pero higit pa sa talino, nakita natin ang kanyang pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan at tensyon. Sa Ebanghelyo, nananalangin si Jesus para sa pagkakaisa. Naway sila ay maging isa gaya natin. Hindi ito pananalangin para sa pagkakapare-pareho, ha? Kung hindi para sa isang pag-ibig na malinaw at lantad, na kapag tinignan ka, makikita ang puso ni Kristo. Sa mundo nating puno ng pagkakabaha-bahagi, sa pamilya, simbahan, lipunan, hindi sigaw o pader ang solusyon. Baka kailangan nating tularan ang glass frog, maging totoo, bukas at handang magmahal kahit kita ang ating kahinaan. Ang tunay na pagkakaisa ay di galing sa kontrol, kundi sa tapang na magpakita ng puso. Ito ang pananalangin ni Jesus. Ito rin ang ating misyon. Pagnilayan natin ito.